Yun na po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Yan na po yun. Nagbubulol. Ano, kaninong bahay to? Bali, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chase Escudero, sir. Sino tong... Dali lang. OMG, sa bahay ni Chase Escudero, tugma pala mga kababayan, kaya bumaliktad at lumipat doon kasi nandoon pala ang kanyang mga kapwa balitagang. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, tugoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Sir, yan. Sir, sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Sige, Sarge. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan Sir, pasarin yan. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ko sa convoy papunta sa convoy ni Sandy ko bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernadi, New Manila. Detalyado mga kababayan ang pagbubuking at bistado nga po itong si Senator Chase Escudero ayon po dito sa mga nagde-deliver ng malitang pera. Grabe mga kababayan, ito kaya ang dahilan kung bakit itong si Senator Chase Escudero ay hindi po nakatiis dahil kasunod na po pala ang matindi at malupit na kaso na plunder mga kababayan. Ngayon ang tanong, gaano katotoo itong isiniwalat nitong mga dating bodyguard ni Saldico? Tandaan po natin, binanggit pa nila pati address. Kung ito po ay hindi totoo na nakapag-deliver siya, mali po ang kanyang maibigay na address at hindi po yun bahay ni Escudero. Naku po mga kababayan, ang bidyong ito, huwag nyo pong i-skip, patapusin nyo po hanggang dulo para malaman po ninyo kung sino-sino pa ang lulutang dito. Nako, isa sa ibibigay ko sa inyo, si Wow Dagat. Pasukin na po muna natin mga kababayan ang atin pong pag-uusapan ngayon. Ngunit bago ko pong ibigay sa inyo tipapanood ang buong detalye, ano ho? Nako, excited na ba kayo kung sino pa? Sino pa? Bakit nasama dito si Wow Dagat? Panoorin po natin ang buong videong ito. Ngunit kabayan, mag-invite po muna ako sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel. Maraming salamat sa iyo guys, no? At paki-like na lang at paki-share ng video ito. Paki-subscribe na rin kung hindi ka pa nak-subscriber. Maraming salamat. Tatanungin kung malaking utang na loob yan. Wala pong bayad yan. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment na lang po kayo dyan at sa bandang dulo, titingnan po natin kung may oras pa tayo para mag-shoutout. Bueno kabayan, hindi ko na po papatagalin. Ito po ang pagsisiwalat ng mga kababayan. Ito na ang 18 brief at saka ang 4 na ito na nga po nagkagulantangan ng lahat. Panoorin po natin ang buong video ito. Ano to, Sarge? Ano to, Sarge? Ayan na. Sino ito? Yan po sir yung minsan sir na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Nako, iyan pala yun. Ito ang isa sa mga, ito ang parating yung gamit. Yes sir, minsan sir. Ilan ang nilalaman nito? Minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Oh, Ilang beses nung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan sir, hindi na po mabilang eh. Sarge?
bulletproof kung hindi Yes, sir. importante, Ilang bakit beses sa bulletproof? pabalik-balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. Ito na, mga bago na Next. yata mga kababayan, no? Ito yung 4. Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So delivery din to, 2 kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Ayun na, Balik, ano to? ayun na. Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Mhm. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. Nako, yun na. So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less. Yung ano sa inyo, naka-assign? 4, 5? Halos lahat sir kasi lahat po sir namin saan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir. Teka guys ha, punta tayo nga dito, baka mas malapit-lapit, no? Mas malapit-lapit ito mga kababayan. Dito natin umpisaan, dito natin sundan. Sir, security niya po yun, sir. Okay. Ako yung gumawa niyan, sir. Advance part Dali, ha? ko yung gumawa. Ano Apat. natin dito? Namunta kami sa bahay ni Con 24. Ito na po. Go ahead. Sir, ang ulam namin. Go ahead. Ibalik natin dito mga kababayan kasi medyo ito yung ano. Sa laki ng dinidili Religioso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng guan ng ICC investigator, sir. Nako, patay Kasama tayo, rin sisi. po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Allah. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Okay. Next. Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po. Nako. Nare-recall nyo sinong pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Oy, katapang. Sa may General Katapang. General Katapang siguro, sir, yung one. Kamit nila noon. Kasi Yung nandun director. sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, eh. Doon sila nag-meet. Next. Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, police active police po yan. Sino siya? Si Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po. So active siya ngayon? Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po. Ano tong video na to? Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir. Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 pulis po, sir, na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes, sir. Next. Talagang kumukonik ka, no? Ano Yung to, kay Sarge? Kian daw yun eh. Yung 3 pulis na in-interview. Ito yata yung yung suspect sa nasintensyahan, no? Sa pagpatay kay Kian. Yan po sir, yung minsan sir na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Ayan na nga. Ito ang isa sa mga, ito ang parati nyong gamit. Yes sir, minsan sir. Ilan ang nilalaman nito? Minsan sir, 20. Bulletproof. Yes sir. Ilang beses nyong ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan sir, hindi na po mabilang eh. Sarge? Yes, sir. Ilang beses sa pabalik-balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. Next. Ang lawak talaga ng alam nito mga... Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So delivery din to, 2 kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Balik. Ano to? Yan po sir, yung malimit sir na bulletproof po yan sir. Malimit po yan sir na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. So, ilan more or less ang kotse?
ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less, yung sa inyo, naka-assign, 4, 5? Halos lahat sir kasi lahat po sir namin saan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan sir na mga bulletproof po sir. Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, pulis ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort? O isang pulis na pag dumating ang insidente na may maninitang pulis sa inyo, pulis ang haharap? Sir, actually may kasama kaming active na pulis. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Nako. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura Active to ha. na individual, sir. Kasama rin sila. So, sila yung, pag na-check kayo ng pulis, sila yung kumakausap sa kapwa-pulis. Tama? Actually, sir, wala naman sumisita sa Wala amin kasi sumisita. nag-iingat din po kami, sir. Okay. Kung sakali lang. Yes, sir, pasakali. Yun ang trabaho ng pulis. Yes, sir. So, Okay, next slide. O ano to? Kaninong cellphone to? Ayan na. Ayan, go. May active na pulis ha. May active na pulis mga kababayan. 2. Kasama sila. Lagi, Bale, no? nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chess Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Linawin mo para nabubulo. Kaninong bahay to? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chess Escudero, sir. Ayan na, mga kababayan. Bahay ni Chess Escudero daw yan. Ayan naman pala, Chess. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bale, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Pero hello. Mga kababayan. Sir, sir, sa address. Sarge, tayo ka. Detalyado. Detalyado. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Si Sarge. Sarge, tayo ka para... Di ba basahin ko? Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan Sir, basahin. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159th Street Corner, Hernade, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Kaya naman pala mga kababayan, kung inyo pong matatandaan, ganun-ganun na lang po inagawa ng baso itong si Chess Escudero. Ang tinawag pa nga dito natin noon Mr. Senator Waiter, no? Waiter Senator. No? Kaya basta na lang po siya inagawan ni Lisa Marcos ng kanyang champagne, di ba? Nakahawak-hawak niya. Pagkatapos, pagkaagaw sa kanya na hindi man lang nakatingin si Lisa Marcos, ininom tinunggak agad, tapos binalik din sa kanya ng hindi nakatingin, tapos lumakad si Lisa, gano'n, di ba? Yung pala, ang kahulugan nito mga kababayan, ngayon po nagliliwanag, na ibig sabihin, di ba after noon, naging Senate President na si after niyan, yung panahon ng bago yan, naging Senate President si Chis Escudero. Ang ibig pala sabihin nun talaga mga kababayan, tugma lang po talaga noong paman ang ating analysis tungkol dito. Inanalyze na po natin yan na hindi po yan basta lang inagawan lang po ng kundi may malalim na kahulugan yan. At yun nga ay simbolo nung tinatawag na kami ang naglagay sa iyo sa kapangyarihan bilang Senate President at anytime pwede rin namin ito mabawi. Kaya nga binalik agad sa kanya. Pagkainom, pagkatungga, binalik sa kanya, hindi pa naman ubos, di ba? Hindi pa ubos yung laman ng wine. So, ibig lang sabihin nito mga kababayan,
anytime pwede namin bawiin. Yung pala ito yun. Kasi nga mukhang mayroon pong bala itong kampo ni Marcos dito kay Chis Escudero. Kaya naman si Chis, kahit andito na sana siya sa grupo ni Senator Alan, walang atubili, talagang bumaliktad. Di ba? Oh, kasi pala ito pala mga kabayan. Mababanggit din pala siya dito sa Malita. Tuloy natin. Iyon lang po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Iyan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa loob yan ng nag-unload ng Malita. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung gumawa niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung gumawa niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At saka yung Isa-isa. Ang kasama mo, si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oo, sir. Tsaka, Tsaka kayong dalawa nag-advance, si Sarge sila yung kwan, sir, eh. nag-deliver. Oo, sir. Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Okay. Kong Mike. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ho natin, attorney. Sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan. Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo Alam mo pangalan nila? Nung dalawang kasama? Kilala ko po yan sila, sir. Hindi, anong pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po. Okay. Okay, meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Cheese, ilang maleta yung unang dineliver nyo? Hindi, ang nangyari, advance sila. Oo. Ang nag-deliver sila, Sarge. O nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4, sir, na medium size. Iba-ibang size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang, naulit pa ba? Yun lang, sir, ang Yun lang alam sa nyo. participation Okay. ko. 4 na medium size. Okay, next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang kwan, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan sir yung backup na sir na isa din sa nagkumboy yan sa paghatid ng pera sir. Yan sa labas ng bahay ni Chis Escudero sir. Next. Teka, ayan na. Wala ka, sino yan? Ay, nako, si Wow! Paktay ka niya, Wow Dagat. Ano to? Sinong magpapaliwanag dito? Nako, Siaw Kita Siaw, si Wow Dagat. Nandyan sa picture. Ano yung sabihin nito? Ano yung sabihin nito? Halaka, mga Sino kababayan. yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Ayan na. Teka muna mga kawayan ha. Bakit nandun si Wow Dagat, si Kiko? Nako, Kiko ha. Kaya pala tahimik ka ha. Tapos ikaw na daw ang magiging chairman ng Blue Ribbon, Kiko ha. Wag mong to ha, pag ipatawag ninyo. Wag ka agad kayo magko-contempt ha. Oo. Ayan mga kabayan. Sinong kumuha dito? Yan sir yung nung time na yun sir na nalaglag yan Aha. at nasira yung zipper. Aha. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Kay matibag lang naman ang galing recto mga kababayan, di ba? Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir pag large. Nako. Kanina papunta. Ay! Next. Dali. Kanino yan?
Sinong mag... Bahay po yan ni... Nino? Lolo. Bahay Nino? Bahay po, sir, ni ano yan, ni Ma'am Kimbo, Stella Kimbo. Doon sa may Chirapura po, sa Quezon City po. Stick to the plan. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Staff Saka din po ni... yung secretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, sir. So si Attorney Henry kay Congressman Saldico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Bembiahe. Opo, sir. Staff ni Attorney ni Congressman Saldico. Opo, sir. Yan lang po, sir. Ala. Ano to? Stella Kimbo. Dami mo pala. Kaya pala, mula dati sa tricycle, artistaman na. Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, McKinley Road po. Ito? Yes, sir. Ayan na. Kanino? Portito, McKinley Road. Sa loob po yan ang bahay, sir. Malita talaga ni Romualdez, oh. Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito? Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18. Mga benting maleta. Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan, 25 to 30 na, sir. Sino ang Hanggang 50. sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez? Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn. Nako, dapat ipatawag din yung Jocelyn na yan, ano? Siya lang. Yes, sir, siya lang. Ate Jocelyn. Para Yes, sir. mag-corroborate din dito. Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na. Nasa Next. telepono. Ayun na. O yan. Ayun ang aeroplano. Ano tong picture na to? Kuha ng Sarge? kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Ah, Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinagpicturean yan, nakasipkip na po. Kay attorney po. saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay. Yes, sir. Doon din sa Missivis Aviation. Yes, sir. Saan papunta to? Alam nyo? Negative knowledge ako dyan, sir. Pero usually, pagka chinapper, Pag chinapper, sir, usually pupunta po ng Bicol. next. Ayan na, mga kababayan, no? Dami pala talagang Yan. pera. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. Ayan. Madsi pa rin yan, sir. Yan yun na bago picturean. Ilan lang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi? Sir, pagkakalam to, 3. 3. Aeroplano, Isa, sir. Yung gumagana, 2, isa po sira po. next. So ito, normal delivery din to. Ganyan. Yes, sir. Yes, sir. Next. Yan, ano to? Kasama din yan, sir, doon sa pagpicture kanina ng marami. Pagbabalang po yan, sir. Saan to? Sa Manila? Sa entrance din, sir, ng Madsi. Papasok to bale. Yes, sir. Pakarga pa lang. O, next. Ayan. Next. Eto, karga ulit to. Kasama din yan, sir. Next. Yan, katulad niyan,
Sino tong mga taong nakatayo? Empleyado ng MADSI yan, sir. Tumutulong lang pag buhat, sir. Kasi sa sobrang dami, sir. Pero kayo talaga naglo-load. Yes, sir. O, next. Oh, ito yung pagkikilo. Yes, sir. Mga ilan ang nakakarga sa isang chopper na ganyang kalaki? $10 to 15, sir. 2 chopper yan, sir. So kung sobra, hatiin nila, sir. O, next. Pareho din po, no? Ito yung proseso ng pagkarga. Etong pagkarga ninyo pauwi ng Bicol, linggo-linggo to o hindi naman? Yung pag-uwi ng Bicol, hindi naman masyado? Go ahead. Bali, yung doon po, sir, sa Bicol, sir, 6 na buwan ako doon, sir. Kasi doon, sir, 3 kami nagbabantay doon, sir, ng mga malitang pera. Isang buwan duty namin doon, sir, 15 days yung bakasyon. Sa pag-duty ko doon, sir, 2 beses ako, sir, naka-receive ng bali 4 na ban, sir. Mga nasa 30 plus, 40, sir, na malita, sir. Next. Ayan, yan, pareho din. Okay, ano to? At pareho pa rin, ano? Yan pa rin chopper. Okay, next. Yan, ganyan pala mismo. Ilan ang sakay nitong security? Sige, Sarge. Mostly, sir, walang mang security na ano yan. Pagdating doon sa may, sir, sa Legazpi, may taga-sundo na yan, sir. Okay. Pagka dumukot ang piloto, pwede. Pwede, sir, kung gusto Hindi niyo. makikita. O, next. Balik lang konti, Katulad to, ang laki nito, Ilan ang laman nito? Yan ang large, sir, na 50 to 70 ang laman. 50 to 70 million. Next. Pareho ba yan nung kanina? Pareho nung kanina? Yan, sir. Parehas lang yan, sir. Okay. Ito. Sinong maaari magkwento tungkol dito? Ako, sir. Okay. Tayo ka para marinig kanila. Bali, ako po yung kumuha ng video niyan, sir. Sa bahay po ni... Ano lang yung mic yan. Sa bahay po ni dating speaker Martin Romualdez po, sir. Bali, kasama ko po dyan, sir, si John Paul Estrada at saka yung mga kasama kong security. Pero yung iba, sir, wala dito. Yung iba nandito. Pero yung wala, babanggitin ko po. Bali, kasama ko dyan si Lubin Badilla, Marlon Sherwintan. Akala ko si Rubin Padilla Lubin Padilla yata. Ito mga kababayan, no? Ito pala yung video, no, na nagbibilang. Kay speaker pala to. At saka si Mario Sumait. At saka yung isang driver namin, si Ranji Paga. Ano yun lang natin, klaro natin bahay ni... Dating speaker, sir, si Martin Romualdez po. Saan parte ng bahayan? Number 42, McKinley, North Forbes Park, sir. Okay. Sino yung nakaasul? Si John Paul Estrada, sir. Sino naman yung nakaitim? Bale, yung pagdating namin dyan, sir, yung kalbo, sir, yung nakaitim. Kalbo. Nandyan na po siya, sir, nag-antay sa bahay ni dating speaker. Yan pala yung nakablo mga kababayan. Yan Sa pala makatuwid, si, yung John nakaitim, Estrada. tao mismo ni speaker. Yes, sir. Yung kalbo, ito totoong nakaitim na nabibilang kay speaker yung Ilan tao. ang delivery nyo na yan, na maleta? Pinaka mababa po yung 20, sir. Pero yung iba, sir, nasa labas pa po, hindi pa po napasok.
Yung nakuhanan ko po, yun lang po yung nandyan. Ilang beses kayo mag-deliver ng ganyan? Bale, nung time ko po, sir, isang beses lang po. Pero sa, di ba may group chat kayo? Yes, May sir. speaker, ilang beses nagdi-deliver ng ganyan? Bale, sa isang linggo, sir, 3 beses or 4. Tapos ganyan na lang ang bilangan. Opo, sir. May nagre-receive. Mayroon po, sir, yung naka-item, sir, yung kalbo na yan, sir. Yun. Ibig sabihin, yung natanggap niya, paano malalaman? Bale, yung naka-item, sir, at saka yung si Paul, sila na po usap, sir. Etong nakaitim at si Jan. Opo, sir. Sino pang kasama dito? Bale, may pinirmahan po yan, sir, nung naka-item, sir, si, yung kausap ni Paul, John Paul, may receiving copy. Ito ho yung isang example ng video na napakahalaga. At nangyayari daw ho to 3 beses ang linggo. So, siguro, Sarge, kayo na magkwento. Go ahead. Sino yung dalawa? Nakasama dito. So, bali po ang nangyari dyan, sir. From Horizon Homes, sa unit ni Boss Aldi, Unit 56 CD, ibababa po namin papuntang basement 3. Then, isasakay po namin sa mga sasakyan. Then, saka po namin i-deliver. Yun po yung kalakaran po, sir. Nung una po yan, ang malimit po na pinagbababaan po ay doon po sa lobby. Pero sa dami ng mga tao na nakakakita, so nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Nako. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin. Oho. Sarge? Wassalamualaikum. Uy, may Muslim. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok sa entrance may guard. Pagpasok ganyan may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun na po yung karanasan ko po dyan sa deliver po. Salam. Thank you. May gusto pa bang idagdag? Next tayo. Ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge? Nare-recall ninyo? Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir. Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo. Yes, sir. Tao siya ni speaker. Yes, sir. Hindi siya military. Hindi po, sir. Civilian. Ano tong picture na to? Kanino to? Ako po nung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila. Okay. Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No. No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Tama. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism? Sir, para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila.
madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sa yote siguro laman ng maleta. Tama. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na Correct. sasakyan. Tama ka doon. Okay, doon sa mga affidavit nyo, Bulletproof yan eh. maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead. Ako sir, ano ko sa dyan sir, nakasaksi ako isang basis. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga ano lang yun sir, mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako. Madali lang pagbilang sir, yung 1M, naka-lastigo siya, nakatali. Yung pagbilang sa by 1M. Sa isang malita, sir, mga 40 to 50 ang ilalagay. Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa. Yes, sir. Kapag may delivery, doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver. Okay. Sige, go ahead. So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nang gagaling sa mga bangko. Like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated. Diyan sa may Tech-Tight Building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila, Boss Saldico. So, ang ibig niyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, yan tandaan ko yung nag-deliver doon sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Oh! Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So okay, magmula Valle Verde, Nako. dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan? Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? Hindi, from there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon, mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery, sa kanya po yun. Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami diyan ng
25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng ano dyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AA ni boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka maplat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Okay? So, balik natin doon sa picture, no? Yung kanina, ayan. Ano to? Dami ah. Paki-describe kahit sino. Mga kababayan, no? Ayan na po yung talagang... Yan po yung isang bahagi po ng pagbibilang po ng pera, sir, sa office po ng SunWest Corporation po. Saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Tectite sa Ortigas, Tectite building nga yan, mga kababayan. Nakikita ko nga yan dun sa Ortigas Center. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nahagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? Wala, may magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano sir, million din nawawala sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses sir, bawat delivery po kulang. Pero sir, hindi kami kumuha nun nagbibilang. Sir. Paldo sana kami ngayon, sir. Ayan, saan to? Tectite office din yan, sir. Tectite pa rin. Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tectite, dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir. Next. Sir, yan sa building ni Senator Soto. Oy! Mali! Soto! Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Loben Badilla. Soto! Sino tong kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, nagkuha. Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. Next.
ay, Tore, ayan ka na. May picture ka na, Ito yung Tore. kwan, sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige. Go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, doon po sa office niya. Sa Raffles... Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Annalisa Gaspar po. Nako! Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico? No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting? Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas? Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa? Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yan yung time na inaamon niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes, sir. Pala. Next. Ayan ha, Tore ha. Bukelya ka ha. Dami yung picture, Tore, dyan. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir, nag-usap kami ng 15. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan nga, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho
saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. Nako, mga kababayan. So anytime, yung palang 28 sir, na nandoon, pwede karagdagan magsalita. po doon sir sa binanggit po ni Sarge Baupan sir regarding doon sa cellphone. Bali ang nangyari po niyan sir, nagkaroon po diyan sir ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa sir, yung kay Sarge Baupan po sir ay iPhone 16. Oh. Ito naman po yung isa sir is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po si Sarge Baupan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Mauta. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sir yung iba, sir, na mga kasama namin. So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasumpi na, sir. Sarge. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po siya, sir, doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tinanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal kasi importante ho yun. Magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito lang. San Miguel Avenue, sir. Then, Pasig. Yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, dyan, sir, dalawang maleta. Pinakamababa. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then, doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamaleta na po yun, sir. Minamaleta ng Land Bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang, eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Itong dalawang babae na kanina? Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng 2 maleta.
Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung dalawang staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si May Ann de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, dalawang empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, puno na yung pera. Puno na Yung maleta? Yung maleta ng pera. So ito, dala nyo na yung maleta. Dala namin yung maleta, Sir, empty yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pakiulit, sir. Pag pumunta kayong land bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman. May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then paglabas, puno na. dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret Sa likod, entrance. sir, ng bangko. Kasi hindi pwede dun sa San Miguel Avenue doon sa harapan mismo. Okay. Tapos na-experience ko rin sa, sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, Meralco Avenue. Oh, dyan. Dalawang maleta rin yun, sir. Isang large, medium. Kasama ko rin si May Ann de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng mali-maletang pera. So, base sa mga testimonial ninyo, so iisa na patunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yon. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak ng ledger? Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang Yes. mahawak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay po. Tiksay, Pati yung siya mga receiving copy po. siya may receiving copy. Yes po. So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon? Sa opisina, sir, dyan sa TechTite, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan. So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakakuha ng CCTV. Yes, sir. Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturean ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama? Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po. So kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico. Yes, sir. Yan yung talagang yan po reporting po namin, sir. Ayan mga kababayan, kompletos recados po talaga ang mga reporting nito pong mga dating Marines, dating sundalo at may mga active pa po mga kababayan. At ang nakakagulat po dito ay mga detalyado po talaga ang kanilang mga revelasyon. Ito nga pong si Tory mga kababayan ay ron pong ang ginawa po pala nitong teknik. Hindi naman pala talaga ganun ka-illegal pero mukhang sinusubukan ni Tory na kumbinsihin itong mga Marines na hindi na po magsalita. Ang ibang pinangkumbinsi sa kanila ay bigyan sila ng bagong iPhone, no? Kaya lang matinik itong isa mga kababayan, imbes na ibigay niya yung kanyang iPhone kapalit doon ng bagong iPhone, ibigay niya yung kanyang iPhone na yun nga may mga hawak na ebidensya. Ang nangyari mga kababayan ay ibinigay niya yung isa na bago niyang bili. Kaya natinigan niya rito si Tory mga kababayan. At ang teknik pala ni Tory, sila pala ay inaalok na mag-ano sa security agency niya. Kasi uso po yan mga kababayan, di ba? Karamihan sa mga dating colonel, dating general, mga retired, may mga security agency. Yun yung nagiging business nila. Di ba mga kababayan, ako may kaibigan akong security guard, napakarami kong kaibigan, may kamag-anak akong security guard.
Yan yung mga amo nila, mga boss nila. Karamihan diyan dating mga opisyal ng sundalo, pulis, tapos nag-retire na, nag-business ng security guard. So tumutugma mga kababayan at meron daw katunayan 28 na nakumbinsi si Torre na nandoon ngayon. Now ang tanong, anong purpose mo Torre? Bakit kailangan palitan mo yung kanilang mga cellphone at bigyan mo sila ng 50,000? Yan ay tanong, di ba? Bakit ganon? Torre, anong purpose mo? Aba, napakagalante mo naman, sir. Di ba? Sa bagay, kung retire ka na, malaki-laki yung retirement mo, nakuha mo. O, kaya sinishare mo yung bonus. Napakarami nitong mga ito. Binigyan mo bawat isa 50,000 plus bagong iPhone or kaya yung 20, Samsung ano ba yun? 25? Mahal yun eh. Yung 24 mga kababayan, 84,000 yun eh. S24 Ultra. Ito yatang binabanggit, S25, parang 100,000 yata mahigit yun eh. Yung bago noon, mga kababayan. Plus 50,000, so more or less 150,000 sa bawat isa. Anong dahilan? Para makumbinsi, no? Yan mga kababayan, nakita natin dito. Tapos, isa pang nakita natin dito, aba si Torre, si Kiko, at saka si Shawi nandoon, mga kababayan, may picture din. Ganon din pala sila ni Saldico. Close din, mga kababayan. At, syempre, hindi mawawala si Tuta Sen. Andun din, may picture. Ayan, Tuta Sen ha. At ang isa sa matindi ngayon mga kababayan ay sino? Si Chis Escudero. Ang naunang naghudas. Nagunang naghudas mga kababayan. Ang tanong, bakit siya naghudas? Paktay kadiha. Yan po mga kababayan ang ating tutunghayan sa sunod na mga araw kung magpapatawag na po ng investigasyon ang Blue Ribbon kasi bukas mangyari na po yan, malamang sa malamang mapalitan na po si Cayetano. Siyempre, wala po tayong magagawa dahil sila na po ang namamahala mga kababayan. Wala na po tayong magagawa. Sa atin na lang, magtiwala na lang po tayo sa taas at dito po sa mga witness at involved ng mga malita or bodyguard ni Saldico na nagsasabi ng katotohanan. Okay, mga kababayan, punta na tayo sa mga nag-comment at gusto mo pa shoutout. No sound, sabi naman ni Evelyn Pic. Bakit walang sound na naman? Hello po Sir Bim channel watching from Kuwait, sabi ni Maria Mora. Taga Zamboanga City ako, sir, watching here in UAE, sabi ni Renata Zora. Good job watching from Denmark, sabi ni Delia Katran Nielsen. Hello sir, watching from Cyprus. Lagi po akong nakikinig sa live mo. Excited na ako po sa talagang maganap dyan, sabi ni Editha Ayagan. Shoutout po sir, watching from Bahrain, sabi ni Rosamaya Gamol. Corazon Gentilizo, we support, we pray for you all there and God is with you. Love you all. Watching from Japan, Mila Atin. Ate Charilo, hello. Watching from Darwin. Uy, Darwin, si Joe Provincia Pandorovic. Sa Darwin pala kayo. Maganda dyan sa Darwin. Maraming beach dyan, no? Bakit walang media nag-live? Aywan ko po, no? Watching from Saudi ang inaabangan ko dito, sabi ni Marisa. Mariam Pukot, ipaglaban ang tama, sana lalabas ang katotohanan. Saludo ako sa 18 Marines. Ayan. Salamat sa mga brave witnesses, pagsisiwalat at paglalaban sa inyong kaalaman, sabi ni Enjoy Life. Evangeline Ligaspi, Ate Evangeline, shoutout from New York City, Weimar. Ayan, sa ating isang member sa Ate Evangeline. Solid Duterte yan, nasa New York, base. Lahat nag-Chalian Black, wala nang bango. Watching from Cebu, Rolando Tamarong. Bakit po hindi dumating ang mga senador? Ay sila ang nag-schedule ng hearing, sabi ni Maggie Dayapera. Yan nga po ang aalamin natin mga kababayan. Bukas po magkakaroon po siguro yan ng mga mga pronouncement kung bakit hindi nakadalo. Sige po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo muli. As always, Pilipinas. Bye-bye.